Ang ating paksang tatalakayin po ngayon ay pinangabagatan ko pong the victor's crown. Ang putong ng lakat ng mga mananagumpay. Take note, tinawag tayo ng Panginoon hindi para maging isang talunan. Tinawag tayo ng Panginoon para maging isang mananagumpay. Kaya nga ang tawag sa atin sa Bible, we are an overcomers and more than conquerors for Christ. So sa lahat ng mga nanonood po ngayon, kung ikaw ay nananiwalang tinawag ka sa pagtatagumpay, pakisulat mo nga sa iyong comment section, I am an overcomers. I am more than conquerors for Christ. Subalit bago po natin maranasan yung tinatawag po nating putong ng gantimpala, yung crown of life, take note, trials are not just a testing. But trials are training grounds for our triumphs. Ulitin po natin, trials are not just for testings, but trials are training ground for our triumph. Ang mga pagsubok na ating mga dinadaanan ay hindi lamang nating tinatawag na mga testings of life. Ito po'y tinatawag nating training grounds for our triumph. Bilang isang mananagumpay, kailangan meron tayong pagtagumpayan. At yan yung mga tinatawag natin mga trials and temptations of life. Ito yung mga pressures of life sa trabaho, sa buhay, sa relationship, and even in our finances and ministry. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, bilang isang mananagumpay, bilang isang conqueror, overcomers, victors for Christ, meron kang tinatawag na mga purpose-driven trials na pinapahintulutan talaga ng Panginoon niya. Pinapadaan ka talaga ng Panginoon niya. Dinadala ka talaga ng Diyos yan. Bakit po? Dahil ang mga testings and trials of life are training grounds for our triumph. If you believe that, type Amen. So God is preparing us for promotion. Kaya sa lahat ng mga nanonood, lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga tapat na sumusunod sa Diyos, handa ka na ba sa iyong training ground for triumph? Handa ka na ba sa promotion na nakalaan para sa iyo? So kung nais po nating matanggap yung tinatawag nating crowns of life, may tatlong bagay po tayo na dapat pong daanan at pagtagumpayan. Ano po itong tatlong bagay nito? Pakisulat niyo po. Number 1, standing. The principle of standing. Number 2, staying. The principle of staying faithful. And the last and final is the principle of shining. Na kapag dumadaan tayo din, dapat hindi tayo nagdidilim, kundi nagliliwanag. Kay God, kay Lord, lahat ng trials may trophy. Kaya sa lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, sa lahat ng inaabot ng programang ito, kapatid, kaibigan, kung dumadaan ka man ngayon sa trials, hindi lang testing yan, training ground for your triumph, promotion for your victory. At kinakailangan mo talagang pagdaanan yan. So kung handa na po tayong lahat, pakinggan po natin ang tatlong prinsipyo para matanggap natin yung tinatawag nating the crown of life or the victor's crown. Number 1, anong sabi ng James 1:12? Blessed is the man who is steadfast under trial and persevere when tempted. Ang unang prinsipyo na dapat po nating tindigan, tayuan, ay yung tinatawag po nating
standing strong in struggles. Na kapag dumadaan ka na sa mga trials of life, kapag dumadaan ka na sa mga temptations, kailangan po tayong manindigan. Kailangan po tayong maging matatag, maging matibay na tumitindig, hinaharap at pinagtatagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na yan. God's blessing comes not to those who avoid trials, but the blessing of God comes to those who endure in the midst of trials. So ang crown of life, ang pagpapala ng Diyos ay dumadating hindi sa mga taong umiiwas at tumatakbo at nagtatago sa panahon ng mga pagsubok. Ibinibigay ng Lord ang kanyang pagpapala sa mga taong sa gitna ng pagsubok sila'y tumitindig, standing strong in struggle. Kahit struggle sila, tumitindig, tumatayo, hinaharap by faith ang kanilang mga pagsubok. Ang tunay na mananagumpay, hindi yung mga taong walang problema. Ang tunay na mananagumpay, kahit sa gitna ng problema, hindi bumibitaw, hindi umaayaw, hindi tumatakbo, at hindi tumatalikod. Tandaan po natin, endurance is not just the ability to bear hard things, but endurance is the ability to turn every hard things into God's glory. So kapatid, kaibigan, kung ikaw ay nakakarap sa matitinding trials and temptations of life, patunayan mo sa harap ng Diyos na isa kang mananagumpay, na karapat dapat kang tumanggap ng victor's crown, ng crown of life. Bakit? Because you are standing strong even in the midst of your pain, struggles, and trials. Amen? Number 2, anong sabi ng James 1:12b? For when he has passed the test and been approved by God. Ano ang ikalawang prinsipyo para matanggap natin ang crown of life? Pakisulat, staying faithful in the fire. Kung nais nating matanggap ang victor's crown, kung nais nating matanggap ang blessings of God, the crown of life, ang tutong ng buhay, hindi mo lang titindigan, tatayuan at haharapin ang mga pagsubok. Pangalawa, kinakailangan nating manatiling tapat kahit tayo ay nasa gitna ng apoy ng pagsubok na ito. Trials reveals the depth of our devotion. Ang mga pagsubok ng buhay ay nagpapakita lamang ng lalim ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang mga pagsubok ay nagpapakita lamang ng lalim ng ating pananalig, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. So our tests are meant not to break us, but our tests are meant to build us. Ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo pinapadaan sa mga testings of life, struggles of life, hindi para tayo pabagsakin, hindi para ipakitang mahina tayo, hindi para sabihin nagkakasala tayo. Ipinaparanas ng Panginoon sa iyo, sa akin, sa ating lahat ang mga trials of life, not to break us, but to build us, to train us, to become victorious, and to prepare us for God's promotions of blessing. If you believe that, type, Amen. Kung talagang love natin si Lord tulad ng inawit ni Bishop Carding, hindi lamang dapat tayo nagiging tapat every Sunday. Hindi lang tayo Kristiyanong pang Sunday. Ang mga nagmamahal sa Diyos ay mga Kristiyanong pang Saturday din. Hindi lang Sunday, even Saturday, matapat tayong naglilingkod sa Diyos. Umulan, umaraw, bumagyo, may problema, wala.
nananatili tayong tapat na sumusunod sa Diyos, tapat na nagpupuri sa Diyos, tapat na nagpapagamit at nagtitiwala sa Diyos kahit anong ating pinagdadaanan. Staying faithful in the fire. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng isang apoy na nakapapasok, kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng matinding pagsubok na para kang nililiglig, kapatid, patunayan mo sa harap ng Diyos that you are more than conquerors, that you are a victors in Christ. Stay faithful in the fire. Why? Because faith that cannot be tested cannot be trusted. The last and final, ang sabi ng James 1:12, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Ito na yung pinakamaganda. After standing strong in our struggle, after staying faithful in the fire, ito na po yung maganda. Shining with the crown of light. Kapag nakita ng Diyos yung ating paninindigan, yung tapang na tumitindig tayo sa Kanyang kalooban, kapag nakita ng Diyos yung katapatan po natin kabila ng mga apoy na pinagdadaanan, matatanggap daw po natin ang putong ng buhay na ipinangako niya sa lahat ng sa Kanya ay nagmamahal. Ang reward ng Diyos ay binibigay niya sa gitna ng matitinding pagsubok kapag nanantili tayong tapat at naninindigan. God's reward are for those who remain in love with Him in spite of all the trials. Kaya kapatid, kung talagang mahal mo ang Diyos, patunayan mo. Manindigan ka sa iyong pananalig, pananampalataya, pagsunod at paglilingkod. Hindi yung konting pagsubok lang, nagpapaalam ka na sa paglilingkod. Konting pagsubok lamang, iniiwan mo na yung church, iniiwan mo na yung ministry, iniiwan mo na yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya hinahanap sa atin, Lord, yung first love niya sa atin. Yung first love natin sa Kanya. Ang reward ng Diyos ay sa mga taong umiibig sa Diyos. So the victor's crown is not just for the successful, but the victor's crown are for the faithful. Ang putong ng buhay, ang crown of life, hindi lamang sa mga matatagumpay lang per se. Ito'y para sa mga tapat na nagmamahal sa Diyos. Kahit na napalayo, kahit na nagkaproblema, kahit dumadaan sa matinding pagsubok, tapat na sumusunod, naglilingkod, ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang sa mga nag-stay dahil sa blessing. Ito yung mga taong nag-stay for the blesser. Yung iba kasi they stay because of the blessing. Pag sinabi natin mga victors in Christ, they stay not because of the blessing, but they stay because of the blesser. Nananatili silang tapat, hindi dahil sa pagpapala, kundi dahil sa ating Diyos, na pinagmumulan ng ating pagpapala. So in closing, pakinggan po natin ang ating hamon ngayon. If you are struggling right now, may mga pressures in life, may pressure ka sa trabaho, may pressure ka sa iyong relationship, may pressure ka sa iyong pag-aaral, may pressure ka sa iyong negosyo, and even may pressure ka sa iyong paglilingkod. This is the challenge. Don't quit. Don't stop. And don't ever give up. Yung victor's crown ay hindi para sa mga perfect. Ang victor's crown ay para sa mga persistent. Keep going. Keep serving. And keep trusting God. Because kay Lord,
may price ang mga trials natin. So in closing, sa ating pagwawakas, tandaan po natin ito. Our greatest battles are birthing our greatest blessings. Ulitin po natin at isulat ninyo. Our greatest battles are birthing our greatest blessings. Yung matitinding labanan na pinagdadaanan natin ngayon, ang magbibigay sa atin ng matitinding pagpapala galing sa Diyos. Our greatest trials are birthing our greatest triumph. Mapapatunayan mo lang sa Diyos na isa kang tunay na mananagumpay kung sa gitna ng pagsubok, ikaw ay mananatiling matapang at matatag na tumatayo, matapat na sumusunod, at nagbibigay papuri sa gantimpalang kanyang ibibigay sa iyo. So sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at kasama po natin ngayon, kung dumadaan ka man sa pagsubok, kapatid, hindi ito dahilan. At hindi ito dahil nagkasala ka, hindi lang dahil mahina ka. Pinadadaan ka talaga ng Diyos sapagkat nais ng Panginoon ibigay niya sa iyo ang gantimpala ng putong ng buhay. By our own, hindi natin kaya. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, we can do all things through Him who will give us the strength. Kaya kung nais mong maging matagumpay, kapatid, gusto mong pagtagumpayan ang iyong pinagdadaanan, sabihin mo lang, Panginoong Yesus, patawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Patawad sa lahat ng aking mga pagkakamali. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo ko. Palakasin mo ko. At pagtagumpayin mo po ako. Sa iyo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat ng mga tumugon at sumunod sa ating panalangin, congratulations. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. At kung nais mong patuloy kang makapakinig ng pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos, at nais mong patuloy kang maipanalangin, ito po yung aming ministry ngayon. Meron kami tinatawag na House Mission Ministry, na bawat tahanan maging sambahan, bawat pamilya maging kapilya. Kung nais mong buksan ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, opisina, para sa gawain ng Diyos, magkaroon tayo ng panalanginan, bahay panalanginan, o magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, bahay panambahan, sa ating comment section. Isulat mo lang ang kumpleto mong pangalan, address at contact number, at may kukunik sa iyo. 30 minutes lang sa loob ng isang linggo. Pwedeng online, pwedeng on-site.